huwag kayong agad magtitiwala sa maamong mukha dahil may isang babaeng nagpapanggap na mapagmahal na manugang. Pero ang totoo ay unti-unti niyang dinudurog ang dangal ng isang matandang ina na hindi na kayang lumaban. Napakasakit isipin na sa harap ng kanyang bilyonaryong nobyo ay tila siya ay isang santo. Pero kapag wala nang nakatingin ang biyenan niya, ay itinatrato niyang isang pabigat na walang silbi. Halika kayo rito, may sasabihin ako sa inyo tungkol sa laso na nagtatago sa loob ng tahanang iyon. Ang nagtataasang pader ng mansyon sa Forbes Park ay tila mga bantay na walang awa nagkukulong sa anumang lihim na nasa loob nito. Nang humakbang si Joy papasok sa malawak at malamig na bulwagan, pakiramdam niya ay nilamon siya ng isang higanting halimaw na gawa sa marmol at ginto. 24 na taong gulang pa lamang siya, bitbit ang isang lumang maleta mula sa probinsya sa Visayas at may pusong puno ng pag-asa na makapagpadala ng sapat na pera upang mabayaran ang malaking utang na loob ng kanyang pamilya. Sa unang tingin, perpekto ang buhay sa loob ng mansyong ito. Sumunod si Joy sa tahimik na mga hakbang ni Lourdes, ang mayordomang may mahigpit na mukha at tikas na nag-uutos ng paggalang. Dinala siya nito patungo sa gilid ng malaking hapagkainan kung saan nasaksihan ni Joy ang isang napakagandang tagpo ng pamilya. Nakaupo sa isang marangyang silya, si Richard ang tagapagmana at bilyonaryong may-ari ng buong imperyo ng pamilya. Suot niya ang isang mamahaling itim na suit, may bahagyang nangiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang mapapangasawa na si Patricia. Si Patricia ay isang larawan ng kagandahan at kabutihan. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bestida, nakangiti ng napakatamis habang dahan-dahang hinipan ang mainit na sabaw sa isang porselanang mangkok. Sa harapan ni Patricia, nakaupo sa isang silyang de gulong si Doña Gloria, ang dating kinatatakutan at ginagalangang haligi ng pamilya na naparalisa matapos ang isang malagim na aksidente. 3 taon na ang nakalilipas. Isang matamis at malambing na boses ang lumabas sa bibig ni Patricia nang pilitin niyang subuan ang matanda. Hinaplos pa niya ang buhok ni Doña Gloria na tila isang mapagmahal na anak. Tumayo si Richard, nag-iwan ng isang mainit na halik sa noo ng kanyang ina at humalik sa pisngi ni Patricia. Pinasalamatan niya ang kanyang nobya sa walang sawang pag-aalaga nito bago siya nagpaalam upang dumalo sa isang mahalagang pagpupulong. Nang sumara ang mabigat na pinto mula sa oak na kahoy sa likuran ni Richard, tila hinihigop ang lahat ng init sa silid. Ang ngiti sa mga labi ni Patricia ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Pabiglang tumayo si Patricia padabog na itinulak ang porselanang mangkok palayo, dahilan upang tumapon ang kaunting sabaw sa malinis na mantel. Hinawakan niya ng mahigpit ang pilak na kutsara at buong lakas na inihagis ito sa loob ng aserong lababo na malapit sa kanya. Ang pagtama ng metal sa bakal ay lumikha ng isang nakakagulat at matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng buong silid, nag-iwan ng panginginig sa dibdib ni Joy na lihim na nanonood mula sa pasilyo. Lumapit si Patricia sa silyang degulong ni Doña Gloria. Ang kanyang mukha ay halos dumikit na sa namumutlang mukha ng matanda. Nawala ang boses ng isang anghel at ang pumalit ay isang malamig at puno ng lason na tinig. Binalaan niya ang matanda na huwag mag-inarte dahil kung hindi lang dahil sa presensya ni Richard, matagal na niya itong ipinatapon sa isang murang pasilidad ng mga baliw kung saan walang makakaalala sa isang dating makapangyarihang ginang. Idiniin pa niya na ang buong lipunan ay pagtatawanan lamang ang pangalan ng kanilang angkan kapag nalaman ng mga tao na ang dating kinikilalang Doña Gloria ay isa na lamang pabigat na nawawala sa sariling pag-iisip. Nakita ni Joy kung paano nanginig ang mga kamay ng matanda habang ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa labis na takot at pagkapahiya.
Kumuha si Patricia ng isang basang tissue, pinunasan ng kanyang sariling mga kamay na tila nandidiri at naglakad, paalis na parang walang nangyari. Nilagpasan niya si Joy nang hindi man lang tinatapunan ng tingin, nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango na sa pang-amoy ni Joy ay parang lason na unti-unting pumapatay sa sambahayan. Naramdaman ni Joy ang mahigpit na paghawak sa kanyang braso. Si Lourdes ay nakatayo sa kanyang likuran, nakatitig sa kanya ng may halong babala at matinding banta. Hinatak ng mayordoma ang baguhang kasambahay patungo sa madilim na bahagi ng kusina. Sa isang mahina, ngunit mariing tinig, pinaliwanag ni Lourdes ang tunay na batas sa loob ng mansyon. Binalaan niya si Joy na kung nais nitong tumagal sa trabaho at makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya, kailangan niyang matutong maging bulag sa kanyang mga nakikita, pipi, sa anumang nais niyang sabihin at bingi sa mga daing na kanyang maririnig. Ayon kay Lourdes, ang matanda ay matagal nang nawala sa sariling katinoan matapos ang aksidente, at ang salita ni Patricia ang tanging batas na umiiral kapag wala ang bilyonaryong si Richard. Tumango si Joy, kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito para lamang pigilan ang kanyang sarili na sumagot. Naisip niya ang kanyang ina sa probinsya at ang mga utang na pumipiga sa kanilang buhay. Ang utang na loob na ito ang kadenang nagtali sa kanya sa malamig na impyernong ito. Pagsapit ng hapon, inatasan si Joy na linisin ang silangang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang silid ni Doña Gloria. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa mga antigong florera, nakuha niya ang pagkakataong masdan ng malapitan ng matanda. Nakaharap ang silyang de gulong sa isang malaking bintana, ngunit ang paningin ni Doña Gloria ay tila nakapako sa kawalan. Gayunpaman, nang magkasalubong ang kanilang mga paningin, may nakita si Joy na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Wala siyang nakitang kabaliwan sa mga mata ng matanda. Ang nakita niya ay isang matalim at matalinong isipan na nakulong sa isang katawang hindi makagalaw. Isang isipan na sumisigaw ng tahimik, na paghingi ng tulong nag-uumapaw sa panlulumo, at matinding pagkasindak na parang isang ibong nakulong sa hawla. Habang pinagmamasdan ang ahas na unti-unting lumalapit. Pagsapit ng hating gabi, binalot ng isang nakakabinging katahimikan ang buong mansyon. Nakahiga si Joy sa kanyang maliit na higaan sa kwarto ng mga kasambahay, hindi makatulog habang inaalala ang mga mata ni Doña Gloria. Sa kalagitnaan ng pag-ikot ng kanyang mga isipan, isang mahina at garalgal na tunog ang tumagos sa makapal na pader ng bahay. Bumangon siya at tahimik na naglakad sa madilim na pasilyo. Ang tunog ay isang pigil na paghikbi, isang iyak ng taong lubos na nasasaktan, ngunit walang kakayahang sumigaw ng malakas. Sinundan ni Joy ang tunog hanggang sa makarating siya sa tapat ng silid ni Doña Gloria. Dahan-dahan niyang inabot ang malamig na busol ng pinto upang sana ay silipin ang kalagayan ng matanda. Pinihit niya ito ng buong pag-iingat, ngunit hindi ito gumalaw. Kumabog ng napakalakas ang kanyang dibdib nang mapagtanto niya ang nakakagimbal na katotohanan. May isang malaki at mabigat na kandadong gawa sa tanso ang nakakabit sa labas ng pinto. Ang dating kinatatakutang haligi ng pamilya ay sadyang ikinulong. Mula sa labas, iniiwan sa dilim na parang isang walang kalaban-labang bilanggo sa sarili nitong tahanan. Bago pa man sumikat ang araw at magising ang buong mansyon, palihim na tinahak ni Joy ang malamig na pasilyo patungo sa silid ni Doña Gloria. Nalaman niya mula sa isang kasamahan na iniiwan ng mayordomang si Lourdes na nakabukas ang kandado tuwing madaling araw upang makapasok ang nurse, ngunit dahil araw ng day off nito, kinuha ni Joy ang pagkakataon. Pagbukas niya ng mabigat na pinto, bumungad sa kanya ang isang nakakabahalang tanawin.
Nakaupo pa rin sa silyang degulong ang matanda, hindi man lang naihiga sa kama kagabi. Ang ulo ni Doña Gloria ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay nanlalata sa labis na pagod at kawalan ng tulog. Dahan-dahang lumapit si Joy dala ang mainit na bimpo at malinis na damit. Habang maingat niyang hinuhubad ang mamahaling manipis na damit pantulog ng matanda upang punasan ang likod nito, natigilan ang dalaga. Sa ilalim ng puting tela, tumambad sa paningin ni Joy ang mga nag-iitimang pasa sa braso ni Doña Gloria. Ang mga marka ay hindi sanhi ng pagkakabangga o aksidente. Hugis ito ng mga daliring mariing bumaon sa laman, isang malinaw na bakas ng sapilitang paghatak at kalupitan. Nanikip ang dibdib ni Joy. Naalala niya kung paano niya pinaliguan at inalagaan ang kanyang sariling lola sa probinsya sa loob ng maraming taon. Alam niya ang pagkakaiba ng aksidenteng sugat sa pisikal na pang-aabuso. Nang mag-angat ng tingin si Joy, nakita niya ang pagbawi ng tingin ng matanda. Sa mga mata ni Doña Gloria, mababakas ang labis na hiya. At pagkasugat ng kanyang dangal, isang uri ng pagdurusa na mas masakit pa kaysa sa anumang pasa sa katawan. Hindi umimik si Joy ngunit nag-iwan ng sumpa sa kanyang isipan na hindi niya hahayaang magpatuloy ang ganitong kalapastanganan. Pagsapit ng umaga, abala ang malaking kusina ng mansyon. Nakita ni Joy ang nakahandang pagkain para sa matanda, isang mangkok ng walang lasang oatmeal at dinurog na gulay na tila pagkain para sa isang taong wala ng pag-asang mabuhay. Ayon kay Lourdes, iyon ang mahigpit na utos ni Patricia dahil nahihirapan na raw lumunok ang pasyente. Ngunit alam ni Joy na sa kultura nilang mga Pilipino, ang pagkaing walang kaluluwa ay lalo lamang nagpapahina sa katawan at isipan. Habang walang nakatingin, kinuha ni Joy ang mga pinatuyong dahon ng gabi, gata ng niyog at ilang piraso ng sili na palihim niyang dinala mula sa kanilang probinsya. Ipinaghanda niya si Doña Gloria ng laing isang lutuing siksik sa lasa at alaala ng tahanan. Ang bango ng pinakuluang gata at ang hang ng sili ay pumuno sa isang sulok ng kusina, isang amoy na nagtataglay ng tapang at pagmamahal. Mabilis niyang inilagay ang pagkain sa isang maliit na porselanang mangkok at dinala ito sa silid ng matanda bago pa man siya makita ng mayordoma. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang nakatingin lamang si Doña Gloria sa blangkong pader. Inilapag ni Joy ang tray sa maliit na mesa. Hindi niya pinilit ang matanda na kumain agad. Sa halip, dumukot si Joy sa kanyang bulsa at inilabas ang isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy, ang tanging pamana ng kanyang yumaong ina. Lumuhod siya sa tabi ng silyang digulong, maingat na inabot ang nanginginig at may pasang kamay ni Doña Gloria at ipinatong doon ang rosaryo. Ipinikit ni Joy ang kanyang mga mata at nagsimulang bumulong ng panalangin. Ang bawat salita ng Aba Ginoong Maria ay binigkas niya ng may taimtim na paggalang at lalim. Sa simula, walang reaksyon ng matanda. Ngunit sa paglipas ng ilang minuto, naramdaman ni Joy ang mahinang pagpisil ng kamay ni Doña Gloria sa kanyang mga daliri. Nang imulat ni Joy ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga luhang tahimik na umaagos sa kumulubot na pisngi ng dating matapang na ginang. Ang pader ng yelo na bumalot sa puso ni Doña Gloria ay unti-unting natunaw sa init ng isang simpleng panalangin. Kinuha ni Joy ang kutsara, kumuha ng kaunting laing at dahan-dahang itinapat sa mga labi ng matanda. Ibinuka ni Doña Gloria ang kanyang bibig. Nang malasahan niya ang anghang at linamnam ng gata, napapikit siya, tila gumising ang kanyang mga natutulog na pandama. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, inubos niya ang isang buong mangkok ng pagkain. Nagkaroon ng kulay ang kanyang namumutlang mukha. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang nagwakas. Bumukas ng malakas ang pinto, pumasok ang isang malamig na hangin kasabay ng bulto ni Patricia.
Napaaga ang uwi ng nobya ni Richard mula sa kanyang charity event. Agad na kumunot ang noo nito nang maamoy ang matapang na amoy ng pampalasa sa loob ng malinis na silid. Ang kanyang maamong mukha sa harap ng media ay napalitan ng isang halimaw na puno ng pandidiri. Naglakad siya ng mabilis patungo sa kanila. Bago pa man makapagsalita si Joy, buong lakas na tinabig ni Patricia ang kahoy na tray mula sa mesa. Isang matalim na ingay ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang tumama ang porselanang mangkok sa sahig na marmol. Tumilapon ang natitirang sarsa at nagkalat ang mga matutulis na basag na piraso malapit sa mga paa ni Joy. Dumikdik ang galit sa dibdib ni Joy, ngunit nanatili siyang nakayuko. Sa isang tinig na umuusok sa puot at pagmamaliit dinuro ni Patricia ang kasambahay. Sinumbatan niya si Joy at sinabing wala itong karapatang magpasok ng mga basurang pagkain mula sa probinsya sa loob ng kanyang pamamahay. Pinaratangan niyang nilalaso ni Joy ang matanda at tahasang ipinaalala na isa lamang itong utusan na madaling palitan at ipatapon pabalik sa putikan kung saan ito nagmula. Ang mga salita ni Patricia ay parang mga latigong humahagupit hindi lang sa pagkatao ni Joy, kundi pati na rin sa tahimik na matandang nakasaksi sa lahat. Pagkatapos bitawan ang mga masasakit na salita, umikot si Patricia at naglakad palabas ng silid nag-iwan ng banta na ipabawas sa sahod ni Joy ang anumang sirang kagamitan. Naiwan si Joy na nakaluhod sa malamig na sahig. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga basag na piraso ng porselana, iniinda ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanasang lumaban. Nilulun niya ang kanyang mapait na laway, pinapaalalahanan ang sarili sa kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Habang nililinis niya ang sahig na malapit sa mga gulong ng silya, napansin niya ang paggalaw ng matanda. Yumuko ng bahagya si Doña Gloria. Ang mukha ay mas malapit na ngayon sa dalaga. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, isang boses ang narinig ni Joy. Ito ay tuyo garalgal at tila galing sa ilalim ng malalim na balon boses ng isang taong hindi nagsalita ng napakatagal na panahon. Tumingin si Doña Gloria sa mga mata ng kasambahay at sa isang halos hindi marinig na bulong na puno ng pag-asa at pighati. Binigkas niya ang mga salitang babago sa buhay nilang dalawa. Tulungan mo ako. Isang nakakapasong tanghali ang sumalubong kay Joy pagbalik niya mula sa palengke. Bitbit niya ang mabibigat na bayong na puno ng sariwang gulay at isda na ipinabili ni Lourdes para sa hapunan ng mga tauhan. Pagpasok niya sa kusina, ramdam niya ang pagod sa kanyang mga braso, ngunit ang mas bumabagabag sa kanya ay ang bigat ng lihim na kanyang nalaman. Ang garalgal na boses ni Doña Gloria mula kahapon ay patuloy na nag-uukit ng katanungan sa kanyang isipan. Paano niya matutulungan ang isang taong ikinulong sa sariling kahinaan nang walang sapat na boses laban sa makapangyarihang nobyahin ng bilyonaryo? Hindi siya mapalagay, kaya nagmadali siyang linisin ang kanyang mga kamay. Palihim niyang tinahak ang silangang pasilyo patungo sa silid ng matanda. Umaasa siyang makikita itong nakaharap sa bintana, nagpapahinga sa ilalim ng sinag ng araw. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang tagpo ang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpasiklab ng matinding galit sa kanyang dibdib. Ang silyang degulong ni Doña Gloria ay hindi nakaharap sa hardin, hindi rin sa malaking telebisyon o sa estante ng mga libro. Ang silya ay sinadyang iikot at ipaharap ng malapitan sa isang blangko at puting pader. Napakaliit ng distansya ng mukha ng matanda sa malamig na pader, halos sapat na lamang upang makahinga. Nakapako ang tingin ni Doña Gloria sa kawalan ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa magkabilang gilid ng silya na tila sinusubukang igalaw ang mga gulong, ngunit wala siyang sapat na lakas upang makaikot man lang. Nagmadali si Joy na lumapit. Nang hawakan niya ang mga malamig at nanginginig na kamay ng matanda, napansin niyang basang-basa ng pawis
ang manipis nitong damit. Mabilis niyang inikot ang silya paharap sa liwanag ng bintana. Nang tumama ang araw sa mukha ng dating kinatatakutang ginang, napapikit ito ng mariin na tila isang taong matagal na nakulong sa madilim na yungib. Tinanong ni Joy kung gaano katagal itong iniwan sa ganoong posisyon. Ang sagot na natanggap niya ay isang mahina at pagod na tinig, 4 na oras. 4 na oras na nakaharap lamang sa isang walang buhay na pader dahil sinabi raw ni Patricia na masama sa mata ng pasyente ang liwanag mula sa labas. Isang kasinungalingan na binuo upang torturin ang isipan ng isang matalinong babae upang iparamdam dito na siya ay wala ng kwenta at ganap na nakasalalay sa awa ng iba. Sa gitna ng kanyang awa at puot, hindi na iwasan ni Joy na kumprontahin ang sistema ng mansyon. Agad siyang bumaba sa kusina at hinanap ang mayordomang si Lourdes. Natanong niya kung bakit walang nagche-check sa matanda sa loob ng mahabang oras. Binalingan siya ng matalim na tingin ng mayordoma. Sinabihan siya ni Lourdes na huwag manghimasok sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. Ayon dito, malinaw ang bilin ng Senyorita Patricia na kailangan ng matanda ng ganap na katahimikan at pahinga at sino mang sumuway dito ay maaaring manganib ang trabaho. Bakas sa mukha ni Lourdes ang matinding pag-iwas. Alam ni Joy na nakikita rin ng mayordoma ang pang-aabuso, ngunit pinili nitong magbulag-bulagan dahil sa takot na mawalan ng kabuhayan at sa paniniwalang walang magagawa ang mga katulad nilang nasa ibaba laban sa mga nakatira sa itaas. Bumalik si Joy sa kwarto ng matanda, tahimik na nagngangalit ang bagang. Kumuha siya ng malinis na bimpo at palanggana ng maligamgam na tubig. Maingat niyang pinunasan ang muka at mga bisig ni Doña Gloria. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote ng langis ng manzanilla na lagi niyang dala. Dahan-dahan niyang hinagod ang mga namamanhid na binti at braso ng ginang. Habang minamasahe niya ito, pumasok sa isip niya ang konseptong itinanim sa kanila mula pa pagkabata ang hiya. Sa lipunang ginagalawan ng pamilyang ito, ang mawalan ng dangal sa harap ng publiko ay mas masama pa kaysa kamatayan. Ginamit ito ni Patricia bilang pinakamatalim na sandata laban kay Doña Gloria. Habang maingat na sinusuklay ni Joy ang mapuputing buhok ng matanda, nakarinig siya ng mariing mga hakbang. Mula sa pasilyo ang tunog ng matataas na takong na tumatama sa marmol na sahig. Kinilabutan si Joy. Mabilis niyang itinago ang bote ng manzanilla sa ilalim ng unan. Nang makita niya ang galaw ng doorknob, agad siyang nagtago sa loob ng malaking aparador ng mga damit. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto nito, nag-iwan lamang ng napakaliit na siwang upang makakita at makarinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Patricia, taglay ang isang nakakamatay na pangingibabaw. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang damit, tila kagagaling lang sa isang pananghalian, kasama ang mga matataas na tao sa lipunan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Doña Gloria na naninigas na sa takot sa kanyang silyang digulong. Yumuko si Patricia hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Sa isang boses na sadyang pinahina, ngunit siksik sa banta, nagbabala siya sa matanda. Sinabi ni Patricia na kapag sumubok itong magsumbong kay Richard o gumawa ng anumang eksena na sisira sa kanyang imahe, bilang mapagmahal na mapapangasawa, hindi siya magdadalawang isip na ilabas sa publiko ang balitang tuluyan nang nabaliw ang matanda. Binalaan niya si Doña Gloria na ipapakita niya sa buong pamilya at sa lahat ng kakilala nito ang peking medical record na ginawa ng kanyang pinsang abogado. Idiniin ni Patricia ang laso ng hiya. Pinaramdam niya sa matanda na pagtatawanan lamang ng mataas na lipunan ang buong angkan. Wala na raw itong kakayahang protektahan ang pangalan nito, kundi ang manahimik at hintayin ang araw na tuluyan na itong ipatapon sa isang murang asylum na parang isang basurang itinago sa dilim. Matapos ang malupit na banta, inayos ni Patricia ang kwelyo
ng kanyang sariling damit sa harap ng salamin. Bago siya lumabas, sinulyapan pa niya ang matanda ng isang nakakikilabot ng ngiti ng tagumpay at kasamaan. Isinara niya ang pinto nang malakas nag-iwan ng nakapanlulumong katahimikan sa loob ng kwarto. Lumabas si Joy mula sa aparador, nanginginig ang buong katawan sa galit na pilit niyang pinipigilan. Nilapitan niya ang umiiyak ng walang boses na si Doña Gloria at niyakap ito ng mahigpit. Pinunasan niya ang mga luha sa mata ng matanda at ibinulong na hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan sa loob ng bahay na ito. Pagsapit ng gabi, nagpasya si Joy na hindi na siya maaaring maging pipi. Hindi sapat ang lihim na pag-aalaga kung ang buhay at dignidad ng kanyang pinagsisilbihan ay unti-unting pinapatay. Nang matiyak niyang tapos na ang hapunan at tahimik na ang paligid, naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng mansyon. Huminto siya sa tapat ng malaking pinto ng silid-aklatan kung saan madalas nagtatrabaho si Richard tuwing hating gabi. Kumatok siya ng 3 beses, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, ngunit ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa paninindigan. Kailangan niyang buksan ang mga mata ng bilyonaryo bago mahuli ang lahat. Pinihit niya ang pinto at humarap sa pinakamakapangyarihang tao sa mansyon, handang isugal ang kanyang trabaho upang isiwalat ang lason na nakatago sa likod ng malaanghel na ngiti ng babaeng pakakasalan nito. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng silid-aklatan, bumungad kay Joy ang isang malawak na espasyong puno ng libu-libong aklat, pinalilibutan ng mga antigong kasangkapan na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan ng angkan. Sa likod ng isang malaking lamesang yari sa mahogani, nakaupo si Richard, ang bilyonaryong tagapagmana, abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lampara. Halata sa kanyang mukha ang labis na pagod, ang mga mata ay may bakas ng puyat mula sa paghawak sa buong imperyo ng kanyang pamilya matapos maaksidente ang kanyang ina. Nang mapansin ni Richard ang presensya ng baguhang kasambahay sa ganitong oras ng gabi, kumunot ang kanyang noo. Sa isang formal at malamig na tinig, tinanong niya kung ano ang kailangan ni Joy. Lumapit ang dalaga, mahigpit na pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa harapan upang itago ang matinding panginginig. Buong tapang na inilahad ni Joy ang kanyang mga nasaksihan. Ikinuwento niya ang tungkol sa silyang degulong na iniharap sa puting pader. Sa loob ng 4 na oras, ang mga pasa sa braso ni Doña Gloria na pilit itinatago sa ilalim ng manipis na damit at ang nakakakilabot na banta ni Patricia na ipapadala ang matanda sa isang murang pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Joy ay puno ng katotohanan at pag-aalala. Umaasang makikita ng bilyonaryo ang demonyong nagtatago sa likod ng malaanghel na mukha ng mapapangasawa nito. Ngunit sa halip na magulat o magalit sa mga narinig, bumakas ang matinding pagkadismaya at inis sa mukha ni Richard. Inilapag niya ng mariin ang hawak na pluma sa lamesa. Sa isang boses na naguutos at puno ng pagmamalaki, tinawanan niya ang mga paratang ng kasambahay. Hindi siya makapaniwala na isang tagapaglaba at tagalinis lamang ang maglalakas loob na siraan ang babaeng pinili niyang pakasalan. Para sa kanya, si Patricia ang nag-iisang nag-asikaso sa kanyang ina nang walang pag-aalinlangan habang siya ay nagpapakapagod sa pagpapalago ng kumpanya. Inakusahan niya si Joy na naghahanap lamang ng paraan upang mangikil ng pera o baka inuudyukan ng ibang tao upang sirain ang gaganaping kasal na pag-iisahin ng dalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lipunan. Bago pa man makasagot si Joy, kinuha ni Richard ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan si Patricia upang pumunta sa silid-aklatan. Ilang minuto lamang ang lumipas, pumasok ang nobya, nakasuot ng manipis na damit pantulog na seda
Ang mukha ay larawan ng inosenteng pagkalito. Nang sabihin ni Richard ang mga paratang ni Joy, agad na nagbago ang anyo ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na tila mabilis na tinawag sa eksaktong oras. Lumapit siya kay Richard, niyakap ang braso nito at humikbi ng buong husay. Sa isang nanginginig na tinig na nagpapanggap na nasasaktan, sinabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit gagawa ng ganitong kasinungalingan ang bagong kasambahay, gayong ang tanging hangarin lamang niya ay ang mapabuti ang kalagayan ni Doña Gloria. Idinagdag pa niya na marahil ay naguguluhan lamang si Joy dahil sa pagod o sadyang may galit ito sa mga taong nakaaangat sa buhay. Habang pinapanood ni Joy ang mahusay na pag-arte ni Patricia, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa labis na pagkulo ng dugo. Nakita niya kung paano hinaplos ni Richard ang buhok ng nobya, pilit pinapatahan ito habang bumabaling sa kanya ng isang matalim at nagbabantang tingin. Binalaan ni Richard si Joy na isang pagkakamali pa at ipapatapon niya ito pabalik sa probinsya nang walang kahit isang pisong sweldo at may nakasampang kasong paninirang puri na sisira sa kinabukasan ng pamilya nito. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Joy ang malupit na katotohanan. Ang bilyonaryo ay hindi bulag dahil sa katangahan, kundi dahil mas pinili nitong paniwalaan ang magandang kasinungalingang nagpapanatili sa kapayapaan ng kanyang sariling mundo kaysa sa masakit na katotohanang sasira sa kanyang perpektong buhay. Kinabukasan ng umaga, matapos ang masakit na komprontasyon sa silid-aklatan, bumalik si Joy sa kwarto ni Doña Gloria upang maglinis. Sinadya niyang pumasok habang nanduroon si Patricia at Richard na bumibisita bago pumasok sa opisina ang bilyonaryo. Nakaupo si Doña Gloria sa silyang de gulong, ang mga mata ay nakayuko walang imik habang pinagmamasdan silang dalawa. Tumayo si Richard sa may bintana upang sagutin ang isang mahalagang tawag sa telepono. Bahagyang nakatalikod siya sa kanyang ina at nobya. Kumuha ng pagkakataon si Patricia. Lumapit siya kay Doña Gloria na tila may aayusin sa kumot ng matanda. Ngunit habang nakayuko at nakangiti sa direksyon ng nakatalikod na si Richard, ibinaba ni Patricia ang kanyang paa. Ang kanyang mataas at matulis na takong ng sapatos ay sadyang itinusok at idiniin ng buong lakas sa nanginginig at manipis na kamay ni Doña Gloria na nakapatong sa gilid ng silyang de gulong. Nakita ni Joy ang pag-igting ng panga ng matanda, ang mga luhang namuo sa mga mata nito dahil sa matinding sakit, ngunit hindi ito makasigaw o makabawi. Tumitig si Patricia ng diretso kay Joy na nakatayo malapit sa pintuan. Ang mga mata ng nobya ay nag-aapoy sa kayabangan at matinding hamon. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing hawak niya ang buong kapangyarihan sa bahay na yon at walang sino man, lalo na ang isang hamak na utusan, ang makakapigil sa kanya. Nang matapos ang tawag ni Richard at humarap itong muli, mabilis na iniatras ni Patricia ang kanyang paa. Hinaplos. Nang banayad ang buhok ng matanda at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa kanyang mapapangasawa. Umalis ang magkasintahan na parang walang nangyari. Naiwan si Joy na nakatayo nanginginig ang mga tuhod dahil sa matinding puot na hindi niya mailabas. Nilapitan niya agad si Doña Gloria, dahan-dahang kinuha ang pulang-pula at namamagang kamay ng matanda at nilagyan ito ng malamig na bimpo. Kahit na nagdurugo ang kanyang kalooban, alam ni Joy na kailangan niyang lunukin ang kanyang galit at pagmamalaki upang maprotektahan ang pamilya sa probinsya at makahanap ng paraan upang iligtas ang matanda. Kailangan niyang manatili sa mansyon. Walang silbi ang pagtatalo sa isang bulag at isang sinungaling. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi isang sandatang babasag sa perpektong maskara ni Patricia. Kailangan niya ng matibay na ebidensya at handa siyang gawin ang lahat kahit gumapang pa siya sa putik upang makuha ito. Isang nakasusulasok na hangin
ang umihip mula sa labas ng malalaking bintana ng kusina ng umagang iyon. Habang tahimik na naguhugas si Joy ng mga plato sa aserong lababo, nakaramdam siya ng isang matalim na presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang malakas na kamay ang humagip sa kanyang braso at pilit siyang iniharap. Ang mayordomang si Lourdes ay nakatayo doon. Ang mukha ay namumula sa matinding galit habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. Bago pa man makapagsalita si Joy upang magtanong, dumapo ang isang napakalakas at mabilis na sampal sa kanyang kaliwang pisngi. Ang puwersa ng tama ay nagpabaling sa kanyang ulo, nag-iwan ng isang nagliliyab na kirot na tumagos hanggang sa kanyang tainga. Napaiyak ng tahimik si Joy at napahawak sa namamagang balat sa isang tinig na pabulong, ngunit umaaling-awngaw sa matinding banta. Dinuro siya ng mayordoma. Sinumbatan siya nito kung bakit naglakas loob itong magsumbong ng direkta kay Richard nang hindi dumadaan sa kanya bilang tagapamahala ng mansyon. Ayon kay Lourdes, dahil sa kapangahasan ng baguhang kasambahay, lalong nagalab ang galit ng nobya ng bilyonaryo. Ipinag-utos ni Patricia na mula sa araw na yon, walang sino man, maliban sa sarili niyang mga piniling tauhan, ang maaaring lumapit, magpakain o maglinis sa silid ni Doña Gloria. Binalaan ng mayordoma si Joy na ang kanyang ginawang pagmamagaling ay hindi nakatulong kundi lalo lamang nagtulak sa matanda sa bingit ng impyerno. Ipinaalala rin ni Lourdes na ang tanging dahilan kung bakit hindi pa tuluyang pinapalaya si Joy ay dahil hindi pa sapat ang pera nito para pamasahe pabalik sa probinsya at ang utang na loob na kanyang pinapasan ay hindi dapat sirain dahil sa katigasan ng ulo. Napalunok si Joy habang dama ang lasa ng dugo mula sa kanyang sugatang labi. Wala siyang naisagot. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Patricia kay Lourdes. Sa mga sumunod na araw, naging isang bilanggo si Joy sa loob mismo ng kanyang pinagtatrabahuan. Inatasan siyang kuskusin ang bawat pulgada ng marmol na sahig sa buong ibabang palapag ng mansyon hanggang sa mamanhid ang kanyang mga tuhod. Pilit siyang inilayo sa silangang pasilyo kung saan naroon ang silid ni Doña Gloria. Mula sa malayo nakikita niya ang unti-unting paghina ng matanda. Araw-araw kapag sinisilip niya ito, mula sa malayo napapansin niyang ang dating makapangyarihang ginang ay nagmumukha ng aninono ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naging malalim at maitim dahil sa kawalan ng tulog. Natuklasan ni Joy mula sa mga pabulong na usapan ng ibang kasambahay na sadyang tinago ni Patricia ang mamahaling baso sa mata ni Doña Gloria na ginagawang malabo ang buong paningin ng matanda sa kanyang sariling silid. Ipinagbawal din ang pagbubukas ng mga bintana, kaya't ang liwanag at sariwang hangin ay tila naging isang malaking kasalanan para sa pasyente. Ngunit hindi hinayaan ni Joy na magtagumpay ang kadiliman. Dahil kabisado niya ang disenyo ng lumang mansyon, nakahanap siya ng isang mapanganib ngunit epektibong paraan. Tuwing hating gabi, kapag natutulog na ang lahat ng tauhan ni Patricia, dahan-dahang gumagapang si Joy palabas ng bintana ng silid-labahan sa ibaba. Umaakyat siya sa makapal at matibay na baging na nakadikit sa pader ng bahay hanggang sa makarating sa maliit na balkonahe ng kwarto ni Doña Gloria. Ang lamig ng gabi at ang takot na mahulog ay wala kumpara sa init ng hangaring maprotektahan ng inosente. Pagpasok niya sa silid sa pamamagitan ng sliding door, laging nakahanda ang kanyang dalang, maliit na lalagyan ng mainit na sabaw at ilang pirasong tinapay na palihim niyang itinago sa kanyang bulsa. Niyayakap niya ang nanginginig na matanda, pinupunasan ang mga luha nito at kinakausap ito ng mahina. Sa mga sandaling iyon, ang kwarto ay hindi lamang isang kulungan kundi isang munting santuaryo. Kumakanta si Joy ng mga lumang kundiman
Mula sa kanilang probinsya mga himig na nagpapagaan ng loob at nagpapaalala kay Doña Gloria na mayroon pang nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito. Ang bawat gabing nagkikita sila ay nagiging gasolina para sa kanilang tahimik na paglaban. Isang hapon, habang nagpupunas ng mga estante sa aklatan, malapit sa opisina ni Richard, nakarinig si Joy ng dalawang pamilyar na boses na nag-uusap ng mahina, ngunit seryoso. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking florera, malapit sa bukas na pinto ng opisina. Si Patricia at ang kanyang pinsang abogado na si Leo ay nakaupo sa loob. Nakita ni Joy kung paano inilapag ni Leo ang isang makapal na kayumangging sobre sa ibabaw ng lamesa ni Richard, ngunit ang bilyonaryo ay wala pa. Sa isang boses na puno ng pagmamalaki at kayabangan, inihayag ni Leo sa kanyang pinsan na tapos na ang lahat ng pekeng dokumento. Ayon sa kanya, nakuha na niya ang pirma ng isang bayarang psychiatrist na magpapatunay na si Doña Gloria ay wala ng kakayahang mag-isip ng tama at ganap nang nawala ng sariling pag-iisip. Idiniin niya na oras na mapirmahan ito ng huwes ang lahat ng karapatan sa pamamahala ng mga negosyo at pamana ng angkan ay mapupunta kay Richard at kalaunan sa kamay ni Patricia. Oras na makasal sila. Habang nakikinig, nanigas ang buong katawan ni Joy. Masahol pa pala sa pisikal na pang-aabuso ang plano ng dalawa. Gusto nilang burahin ang pagkatao ni Doña Gloria mula sa mga dokumento ng batas upang gawin itong isang taong patay. Habang humihinga pa, napangiti ng napakatamis si Patricia, tila nasisiyahan sa pagkakagawa ng bitag. Sa isang inip at malamig na tinig, tinanong niya ang kanyang pinsan kung ligtas na ba talaga ang lahat, lalo na ang tungkol sa ginawa nilang sabotahe. 3 taon na ang nakalilipas. Doon narinig ni Joy ang isang lihim na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tumango si Leo, inayos ang kanyang kurbata at tiniyak kay Patricia na ang issue tungkol sa pagputol nila ng linya ng preno ng sasakyan na pumatay sa asawa ni Doña Gloria at nagparalisa sa ginang ay matagal nang malinis at walang makakapagpatunay nito. Para sa isang iglap na putol ang hininga ni Joy. Ang lahat pala ng paghihirap, ang pagkamatay ng padre de pamilya at ang pagkakulong ng matanda sa Silyang de Gulong ay hindi dahil sa isang trahedya, kundi isang sadyang pinagplanuhang pagpatay. Ang mga demonyo ay nakangiti sa loob ng isang silid habang naghihintay ng kanilang koronasyon. Umalis ang dalawa bago pa dumating si Richard. Naiwan si Joy na nakakapit ng mahigpit sa estante, nanginginig ang buong katawan sa tindi ng pagkamuhi at galit. Nag-uunahan ang luha sa kanyang mga mata, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluluwa ng taong pilit pinapatay ng mga halimaw na nakasuot ng panganghel na mukha. Habang nagpupunas siya ng luha, may isang malinaw na pangako ang nabuo sa kanyang dibdib. Hindi na sapat ang mag-alaga ng lihim. Kailangan na niyang sirain ang imperyo ng kasinungalingan bago tuluyang mahulog ang huling patak ng lason. Pagsapit ng isang madilim at maulan na gabi, ang buong mansyon ay nilamon ng matinding buhos ng ulan na tila nagbabadya ng isang malagim na pangyayari. Sa labas, ang mga sanga ng matatandang puno ay marahas na humahampas sa mga salaming bintana dahil sa malakas na hangin. Habang ang lahat ng tauhan ay mahimbing na natutulog palihim, na gumapang si Joy patungo sa silidaklatan ni Richard. Batid niyang laging iniiwan ng bilyonaryo ang kanyang laptop sa ibabaw ng mahogany na mesa matapos magtrabaho hanggang madaling araw. Narinig niya mula sa isang usapan ng mga dating gwardiya na mayroong lumang server ng CCTV na nakakonekta rito, isang sistemang ipinakabit ni Richard pagkatapos ng aksidente ng kanyang mga magulang, ngunit nakalimutan na dahil sa dami ng asikaso sa negosyo. Nanginginig ang mga basa at malamig na kamay ni Joy nang buksan niya ang screen.
Sa kabutihang palad ang password ay ang eksaktong petsa ng kaarawan ni Doña Gloria na nakita niya sa isang lumang kalendaryo. Nang bumukas ang system, bumungad sa kanya ang libu-libong oras ng mga recorded na video. Mabilis niyang isinalpak ang isang maliit na USB na ibinigay sa kanya ng isang pinsang technician na palihim niyang nakausap sa palengke. Habang tinititigan ang progress bar na mabagal na kumukopya ng mga file, pilit na pinipigilan ni Joy ang kanyang paghinga upang hindi makalikha ng ingay. Bawat segundo ay pakiramdam niya'y 1 oras. Nang matapos ang pag-download, mabilis niyang itinago ang USB sa loob ng kanyang uniforme at maingat na inayos ang lahat sa mesa upang walang maghinala. Kinabukasan, dala ang kakarampot na tagumpay sa kanyang dibdib. Muling naglakas loob si Joy na pasukin ang silid ni Doña Gloria sa kalagitnaan ng hapon habang abala si Patricia sa pakikipag-usap sa telepono sa ibaba. Ang presensya ng dalaga at ang lihim na balitang dala nito ay nagsilbing gamot na nagbigay ng bagong lakas sa matanda. Habang maingat na sinusuklay ni Joy ang buhok ng ginang, nakita niyang umayos ng upo si Doña Gloria sa kanyang silyang degulong. Hindi na ito nakayuko. Ang mga mata nito, kahit malabo, dahil sa nawawalang salamin, ay nag-aapoy muli ng talim at talino ng isang dating kinatatakutang punong guro. Dahan-dahan sa isang garalgal, ngunit buong tinig, sinubukan ng matanda na bumigkas ng mga salita ng mas malinaw at mas mahaba. Sa tuwing nagkakamali o nauubusan ng hininga si Doña Gloria, hinihimas ni Joy ang likod nito, pinapalakas ang loob gamit ang mga salitang nagpapaalala sa kanyang halaga at sa laban na dapat nilang harapin. Ang silid na dati ay puno ng panlulumo ay ngayon ay tila naging isang silid-aralan kung saan ang isang matalinong isipan ay muling inihahanda para sa isang malaking laban. Ngunit ang munting tagumpay na ito ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ng kalaban. Habang nagpapatuloy ang tahimik na pag-iensayo ng matanda, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Patricia, hawak pa rin ang kanyang telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa narinig niya mula sa labas ng kwarto. Nakita niya kung paano umayos ng tindig si Doña Gloria at kung paano matapang na sinalubong ng matanda ang kanyang nakakamatay na tingin imbis na umiwas tulad ng dati. Natuklasan ni Patricia na ang kanyang biktima ay unti-unting nakakawala sa kanyang mahigpit na pagkakasakal. Puno ng puot at pagmamalaki, inihagis niya ang kanyang telepono sa kama. Lumapit siya ng mabilis at bago pa man makapagsalita si Joy, pabalibag na tinulak ni Patricia ang balikat ng kasambahay palayo sa silyang degulong. Sa isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong silid, dahil sa galit ininsulto ni Patricia ang matanda. Sinabi niyang wala itong karapatang mag-ilusyon na babalik pa ito sa dati na ang isang paralisadong pabigat ay mananatiling pabigat kahit gaano pa katagal na magpanggap itong malakas. Nakita ni Patricia ang isang lumang music box na gawa sa inukit na kahoy sa ibabaw ng mesa, ang pinakamahalagang alaala ni Doña Gloria mula sa kanyang yumaong asawa. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang mabilis na daklutin ni Patricia ang kahon. Ang paboritong kanta ng yumaong padre de pamilya ay nagsimulang tumugtog ng mahina, tila humihingi ng awa. Ngunit wala itong puwang sa puso ng babaeng nagkukubli sa likod ng huwad na kabaitan. Tinitigan ni Patricia si Doña Gloria, taglay ang isang nakakapanindig balahibong ngiti. Bago pa man makapagsalita ang ginang upang magmakaawa, malakas na inihagis ni Patricia ang music box palabas ng bukas na bintana. Ang kahoy ay bumagsak at tumama sa sementadong daanan sa ibaba, sumabog sa maliliit na piraso. Dala ang huling himig ng isang alaalang sinadyang wasakin. Napasigaw ng walang boses si Doña Gloria. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa hangin habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Ang paningin ng matanda ay nanlabos sa tindi ng kirot.
sa kanyang dibdib, pinapanood ang kanyang tanging natitirang kayamanan na nagkadurog-durog sa ulanan. Hindi na inisip ni Joy ang ulan o ang mga utos ng mayordoma. Kumari pa siya ng takbo pababa, nang hagdan lumabas patungo sa madilim at basang hardin. Lumuod siya sa malamig at maputik na semento. Hinahanap ang bawat piraso ng nabasag na kahoy at ang munting bakal na mekanismo na minsan ay lumikha ng magandang musika. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang mga tuhod ay nangangalikig, ngunit pilit niyang tinitipon ang mga alaala ng matanda. Nang makuha niya ang lahat ng maiisalbang bahagi, dahan-dahan siyang tumingala sa itaas. Sa balkonahe ng silid, nakita niya si Patricia na nakatayo, nakatingin sa kanya, nang may matinding pandidiri at paghamak, tila pinagmamasdan ang isang insekto sa putikan. Hawak ng mahigpit ang mga basag na piraso ng kahoy na ramdaman ni Joy na may isang bagay sa loob niya na tuluyan ng naputol. Ang takot na minsan niyang naramdaman para sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya ay napalitan ng isang umaalab na apoy. Ang babaeng nakatayo sa balkonahe ay hindi na lamang isang malupit na nobya o isang sosyalera. Siya ay isang halimaw na walang budhi, isang lason na patuloy na pumapatay sa mga taong walang kalaban-laban. At sa ilalim ng malakas na ulan, ipinangako ni Joy sa kanyang sarili na ang araw ng paniningil ay malapit nang dumating. Makulimlim ang kalangitan ng umagang yon, tila nagbabanta ng isang unos na matagal nang kinikim-kim ng mansyon. Tahimik na nagpupuna si Joy ng mga antigong figurin sa pasilyo nang mapansin niya ang pagdating ng tatlong hindi kilalang bisita. Kasama ni Patricia si Leo, ang pinsan nitong abogado, at isang lalaking nakasuot ng puting uniforme na nagpakilalang doktor. Naglakad sila nang mabilis patungo sa silid ni Doña Gloria. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng isang seryoso at malamig na determinasyon. Kinabahan si Joy. Alam niyang ito na ang araw na matagal nang pinaplano ng magpinsan ng araw upang formal na ideklarang wala ng katinuan ng matanda at tuluyang kunin ang kapangyarihan nito sa pamilya. Sumunod si Joy nang walang imik nagtago sa anino ng bahagyang nakabukas na pinto upang magmasid. Sa loob ng silid, nakaupo si Doña Gloria sa kanyang silyang de gulong maayos at kalmado. Wala na ang nanginginig at nakayukong babae ng mga nakaraang buwan. Sa halip, ang bumungad sa kanila ay isang ginang na may tuwid na likod at matalim na paningin. Pilit inaaninag ang mga mukha ng kalaban kahit walang suot na salamin. Inilapag ni Leo ang isang makapal na patong ng mga dokumento sa mesa. Sa isang mapanlinlang at malambing na tinig, sinubukan ni Patricia na hikayatin ang matanda na pumirma. Ipinaliwanag niyang ang mga papel ay para lamang sa paglilipat ng ilang ari-arian upang hindi na ito mahirapan sa pag-aasikaso. At ang doktor ay naroon lamang upang suriin ang kanyang kalusugan. Ngunit hindi natinag si Doña Gloria. Sa halip na manginig sa takot, iniangat niya ang kanyang ulo. Sa isang boses na bagamat garalgal, ay nagtataglay ng talim at awtoridad ng isang dating edukador. Tinanggihan niya ang alok. Mariin niyang sinabi na kahit malabo ang kanyang paningin at paralitiko ang kanyang mga binti, hindi kailanman naging paralisado ang kanyang isipan. Tinitigan niya ng diretso si Patricia. Sa isang kalmadong ngunit nakakapasong tono, ininsulto ni Doña Gloria ang pagkatao ng babaeng nagpapanggap na anghel. Ipinaalala niya kung paano nagsimula. Si Patricia, isang babaeng walang sariling pangalan, kundi ang ginamit lamang ang yaman ng iba upang makaakyat sa lipunan, isang linta na nagtatago sa likod ng mga mamahaling damit, ngunit bulok ang kaluluwa sa loob, sa loob. Sinabi ng matanda na alam niya ang lahat ang mga pasa, ang pagkakakulong at ang lasong patuloy nitong itinatago sa kanyang anak na si Richard. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na tumagos sa manipis na maskara ni Patricia.
Nawala ang kanyang pilit na ngiti. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot at pagkapahiya sa harap ng kanyang pinsan at ng binayarang doktor. Wala ng pagpapanggap. Lumapit siya ng mabilis sa silyang de gulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa isang mabilis at napakalakas na galaw, inangat ni Patricia ang kanyang kanang kamay at ibinagsak ito ng buong lakas sa mukha ng matanda. Ang puwersa ng sampal ay nagpabaling sa ulo ni Doña Gloria. Ang kanyang katawan ay nayanig at ang kanyang gawang salamin na baso na kanina pa niya pilit pinoposisyon sa kanyang mga mata ay tumilapon. Bumagsak ito sa sahig na marmol at nagkadurog-durog. Naiwan ng isang pulang-pulang marka sa pisngi ng ginang na nanatiling nakatingin kay Patricia nang may paghamak at walang anumang luha. Mula sa pinto nakita ni Joy ang lahat. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng napatid. Nawala sa kanyang isipan ang takot sa mayordoma, ang banta ng pagkawala ng trabaho at ang utang na loob na nagtali sa kanya sa pamilyang ito. Ang nakita niya ay hindi na ang makapangyarihang nobya ng kanyang amo, kundi isang halimaw na nanakit sa taong walang kalaban-laban. Mabilis na itinulak ni Joy ang pinto, pabukas at sumugod sa loob. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdalawang isip. Bago pa man makabawi si Patricia mula sa kanyang ginawa, mahigpit na sinabunutan ni Joy ang buhok nitong inayos ng maingat. Napasigaw si Patricia sa sakit habang pinipilit na kumawala. Nagkaroon ng marahas na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Pilit na itinutulak ni Patricia ang kasambahay, inuulan ito ng mga mahihinang hampas at kalmot gamit ang kanyang matutulis na kuko. Ngunit ang mga kamay ni Joy na sanay sa mabibigat na trabaho at tumigas sa paglalaba ay hindi natinag. Nang makahanap ng pagkakataon, binitawan ni Joy ang buhok ni Patricia at buong lakas na itinulak ito palayo sa silyang de gulong. Nawalan ng balanse si Patricia. Ang kanyang mataas na takong ay nadulas sa makinis na sahig dahilan upang siya ay bumagsak ng malakas pabalik. Ang kanyang balikat ay matinding tumama sa kanto ng mabigat na mesang kahoy bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Ang mamahaling damit ay nagusot at ang kanyang buhok ay nagulo. Bakas ang matinding pagkabigla at galit sa mukha ni Patricia habang nakahawak sa kanyang sumasakit na balikat. Tumingala siya kay Joy, hindi makapaniwala na isang hamak na utusan ang naglakas loob na manakit sa kanya. Tumayo si Joy sa pagitan ni Patricia at ni Doña Gloria. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat sa lalim ng kanyang paghinga. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, handang ipagtanggol ang matanda hanggang sa huling patak ng kanyang lakas. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ng mas malawak. Si Richard ay nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding pagkalito at pagkabigla. Pinagmasdan niya ang nakakagimbal na eksena sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Ang kanyang nobya na si Patricia ay nakaupo sa sahig at umiiyak ng malakas, hawak ang balikat na tila isang biktima ng malupit na pag-atake. Ang dalawang kasama nito ay nakatayo ng tahimik at gulat sa isang gilid. Ang kanyang baguhang kasambahay na si Joy ay nakatayo ng tuwid, ang muka ay matigas, ngunit ang mga kamay ay nanginginig sa nag-uumapaw na emosyon. At sa gitna ng lahat ang kanyang ina na si Doña Gloria, nakaupo sa silyang de gulong. Ang basag na salamin ay nasa lapag at may malinaw at sariwang marka ng kamay na namumula sa kanyang pisngi. Ang tahimik na silid ay naging isang larangan ng labanan at ang bilyonaryo ay nahati sa tatlong magkakaibang kwento, naghihintay kung alin ang kanyang paniniwalaan. Ang hangin sa loob ng silid ni Doña Gloria ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat paghinga ni Richard ay tila bumabakat sa pader habang tinititigan niya ang gulong nasa kanyang harapan. Sa sahig nakaupo si Patricia, umiiyak ng walang patid habang hawak ang kanyang balikat. Ang kanyang mga luha
ay mabilis na bumagsak kasabay ng nanginginig at naaawang boses na agad na bumasag sa katahimikan. Sa isang tinig na nagmamakaawa idinuro ni Patricia ang kasambahay. Ikinuwento niya kay Richard kung paano siya nagmamalasakit na nagdala ng doktor at abogado upang asikasuhin ang mga pangangailangan ng matanda. Ngunit bigla na lamang siyang inatake ni Joy mula sa likuran. Ipinagdiinan niya na ang dalaga ay nawala sa katinuan at nagtangkang saktan siya ng walang dahilan. Ang kanyang pinsan na si Leo at ang binayarang doktor ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon nagpapanggap na gulat at takot sa naging asal ng tagapaglinis. Binalingan ni Richard si Joy, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit at pagkabigo. Para sa kanya ang nangyari ay malinaw na paglabag sa batas at paglapastangan sa kanyang tahanan. Bago pa man makapagsalita si Joy upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ituro ang pulang marka sa pisngi ni Doña Gloria, itinaas ni Richard ang kanyang kamay. Sa isang matalim at walang awang utos, pinatalsik niya agad ang kasambahay mula sa kanyang paningin at inutusan ang mga gwardya na ihatid ito sa labas at ipatawag ang mga pulis upang formal na kasuhan ng pananakit. Hindi umiyak si Joy. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang batong hindi natitinag ng anumang bagyo. Habang dinadampot niya ang kanyang maliit na bag sa kwarto ng mga tauhan, inilabas niya ang maliit na USB na naglalaman ng kanyang tanging sandata. Palihim at mabilis niyang inilagay iyon sa ibabaw ng mahogany na mesa ni Richard. Sa silid-aklatan, isang tahimik na hamon na naghihintay ng tamang oras. Pagkatapos ay kusang loob siyang sumama sa mga awtoridad. Baon sa kanyang puso ang isang malinaw at malinis na konsensya. Pagsapit ng malalim na gabi, ang buong mansyon ay nabalot muli ng katahimikan. Sa loob ng silid-aklatan, si Richard ay nakaupo ng nag-iisa sa dilim. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang baso ng matapang na alak, pilit na pinapakalma ang kanyang isipan na patuloy na binabagabag ng eksena kanina. Ang mukha ng kanyang ina na may bakas ng kamay ay hindi maalis sa kanyang gunita. Bagamat sinabi ni Patricia na aksidente itong tumama nang magkagulo, may bahagi sa puso ng bilyonaryo na nagdududa sa perpektong kwento ng kanyang mapapangasawa. Dahil hindi siya makatulog, binuksan ni Richard ang lampara at doon niya napansin ang maliit na USB na nakapatong sa kanyang lamesa. Kunot noong isinalpak niya ito sa kanyang laptop, hindi tiyak kung ano ang lalamanin nito. Nang mag-load ang mga video file, ang unang nakita niya ay isang pamilyar na petsa mula sa 4 na buwan na ang nakalilipas. Ang screen ay nahati sa iba't ibang anggulo ng mga nakatagong kamera sa pasilyo at sa loob ng silid ng kanyang ina. Dahan-dahang napako ang tingin ni Richard. Ang alak na hawak niya ay nakalimutan na niya sa ibabaw ng lamesa habang ang malamig na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang namumutlang mukha. Sa unang video, nakita niya si Patricia. Pumasok ito sa kwarto ni Doña Gloria. Hawak ang mamahaling salamin ng matanda. Imbis na ibigay ito o linisin, sadyang itinago ni Patricia ang salamin sa loob ng pinakamalalim na drawer ng aparador bago ito mabilis na lumabas. Nakita ni Richard kung paano pilit na kinakapan ng kanyang ina ang pader at lamesa na bubuhay sa dilim at kalabuan sa loob ng sariling kwarto, habang ang nobya niya ay ngumingiti at nagmamalaki sa ibaba habang sila ay naghahapunan. Sinunod-sunod ni Richard ang mga file. Ang bawat pag-click ay parang isang patak ng lason na sumisira sa pundasyon ng kanyang buhay. Nakikita niya ang araw kung kailan sadyang ipinihit ni Patricia ang silyang de gulong upang harapin ang blangkong pader. 4 na oras. 4 na oras na nanatiling nakaharap ang kanyang ina sa puting konkreto, nakakulong hindi makapagsalita at hindi makagalaw nang walang tulong
Habang si Patricia ay nagpapatugtog ng musika at nagbabasa ng magazine sa kabilang silid, nakita rin niya ang lihim na mga pangungurot at matatalim na salitang ibinabato ng kanyang mapapangasawa tuwing walang ibang nakatingin. Ang kanyang perpektong buhay at ang malaanghel na babaeng pinili niyang pakasalan ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng kwento ni Joy noong gabi na kumprontahin siya nito sa silid-aklatan ay totoong lahat. Siya ang naging bulag at bingi sa pagdurusa ng kanyang sariling ina. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Richard ay nang lumipat ang video sa mga madaling araw. Nakita niya ang kasambahay na ipinakulong niya. Nakita niya si Joy na gumagapang mula sa bintana, maingat na iniiwasan ang mapanganib na taas ng mansyon para lamang makapasok sa balkonahe ni Doña Gloria. Pinanood niya kung paano dahan-dahang niyakap ni Joy ang nanginginig na matanda. Pinupunasan ang mga luha nito at kinakausap ito ng mahina. Nakita niya kung paano palihim na nagluluto si Joy ng mainit na sabaw at inaasikaso ang kanyang ina ng may labis na paggalang at pagmamahal, mga bagay na siya mismo bilang isang anak na masyadong abala sa negosyo at pag-ibig ay hindi nagawang ibigay. Ang luha ng pagkalalaki ni Richard ay tuluyan ng bumagsak. Humagulgol siya nang tahimik sa loob ng madilim na silid, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang lalaking laging nagkokontrol sa malalaking kumpanya ay hindi man lang naprotektahan ang nag-iisang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Nang mag-umaga, sumikat ang araw na may ibang kulay para sa bilyonaryo. Wala na ang lalaking nabubuhay sa ilusyon. Sa halip isang lalaking nag-aapoy sa matinding paninindigan at galit ang lumabas ng silid-aklatan. Samantala sa isang mamahaling butik, masayang sinusukat ni Patricia ang kanyang kumikinang na bestida sa harap ng malaking salamin na papalibutan ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang buong mundo. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang nawala nang makita niya ang pagpasok ng matipunong anyo ni Richard mula sa salamin. Lumapit ang bilyonaryo nang dahan-dahan ang kanyang mga mata ay walang emosyon kundi purong lamig at banta. Tinitigan niya ng matalim si Patricia na naging maputla sa pagkagulat. Bago pa man makapagsalita ang babae, tahimik at mariing nag-utos si Richard sa kanyang mga tauhan na agad na i-freeze at harangin ang lahat ng bank accounts at pag-aari na nakapangalan kay Patricia. Ibinaba niya ang hatol na nagsasabing tapos na ang palabas. At mula sa sandaling iyon, sisingilin niya ang bawat luha at patak ng dugo na kinuha mula sa kanyang ina. Ang malawak na bulwagan ng isang 5 bituing hotel sa Makati ay puno ng mga nagkikislapang ilaw mula sa mga mamahaling chandelier. Napupuno ito ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila, mga negosyante politiko at mga miyembro ng mataas na lipunan na lahat ay dumalo sa engrandeng pagtitipon na inorganisa mismo ni Patricia. Ang okasyon ay para sa pagpapakilala ng kanilang paparating na kasal ni Richard, isang kaganapan na itinuturing ng lahat na pagsasanib ng dalawa sa pinakamakapangyarihang angkan sa bansa. Si Patricia ay nakatayo sa gitna ng lahat ang reyna ng gabi. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang bestida na kumikinang sa bawat galaw at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang perpektong ngiti ng tagumpay. Palipat-lipat siya sa bawat grupo, nakikipag-usap ng may buong tiwala sa sarili, habang ang lahat ay bumabati sa kanya bilang magiging bagong ginang ng imperyo. Naroon din ang kanyang pinsan na si Leo, nakatayo sa isang sulok, nakangiti ng mayabang habang iniisip ang yaman na mapupunta sa kanilang pamilya. Nang biglang humina ang malambing na musika, lahat ng mata ay napunta sa malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Richard, nakasuot ng isang matikas na itim na suit. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, maingat niyang itinutulak ang isang silyang degulong. Nakaupo sa silya ang inaabangan ng lahat, si Doña Gloria.
Bumukas ang mga bibig ng mga panauhin sa matinding pagkabigla. Si Doña Gloria ay hindi ang mahinang matandang kanilang inaasahan. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na terno na nagpatingkad sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga mata ay nakasuot ang isang bagong pares ng salamin na nagbigay ng talim sa kanyang paningin. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mukha bagamat may bakas pa rin ng pagdurusa ay nagliliwanag sa awtoridad at kapangyarihan na matagal nang nawala. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa perpektong palabas ni Patricia. Namutla si Patricia, ang kanyang namanong ngiti ay nanigas. Mabilis siyang lumapit kay Richard, nagpapanggap na masaya at nagulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkalito at takot. Tinanong niya kung bakit dinala ni Richard ang matanda sa ganitong pagtitipon na maari lamang makasama sa kalusugan nito. Ngunit hindi siya sinagot ng bilyonaryo. Isang malamig at walang emosyon na tingin lamang ang ibinalik nito sa kanya. Tumayo si Richard sa maliit na entablado, kinuha ang mikropono at pinasalamatan ang lahat ng dumalo. Sinabi niya na bago niya opisyal na ipakilala ang kanyang mapapangasawa, meron siyang isang maikling video na nais niyang ibahagi sa lahat, isang video na magpapakita raw kung gaano kamahal ni Patricia ang kanyang ina. Isinenyas niya ang mga technician at ang malaking puting screen na nakalaan para sa kanilang pre-wedding video ay biglang nagliwanag. Nagsimulang tumugtog ang isang mahinang musika, ngunit ang mga imaheng lumabas sa screen ay hindi mga larawan ng pag-iibigan. Ang unang eksena ay ang pagtatago ni Patricia sa salamin ni Doña Gloria sa loob ng aparador. Sinundan ito ng video kung saan ipinihit niya ang silyang degulong paharap sa pader. Ang bawat eksena ng pang-aabuso ng pangungurot at ng mga masasakit na salitang ibinubulong nito ay malinaw na ipinakita sa screen na may mga subtitle para mas maintindihan ng lahat. Ang bulwagan na kanina'y puno ng masayang usapan ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Naroon ang eksena kung saan idiniin ni Patricia ang kanyang matulis na takong sa kamay ng matanda at ang huling rurok, ang malakas na sampal na nagpatilapon sa salamin nito. Ang matinding pagkapahiya, ang hiya na matagal nang ginamit ni Patricia bilang sandata ay ngayon ay bumalik sa kanya ng 100 beses na mas matindi. Ang mga matang kanina'y puno ng paghanga sa kanya ay napalitan ng matinding pandidiri at pagkamuhi. Ang kanyang perpektong imahe ay gumuho at nagkadurog-durog sa harap ng daan-daang tao. Bago pa man makatakbo si Patricia upang makalabas sa kahihiyan, dahan-dahang lumapit si Doña Gloria sa entablado, tinulungan ng dalawang pinagkakatiwalaang tauhan. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng kanyang anak. Sa isang boses na malinaw, malakas at umaalingaw sa buong bulwagan, sinimulan ni Doña Gloria ang kanyang talumpati. Walang anumang bakas ng pagiging mahina. Ito ang boses ng isang leader, isang ina at isang biktima na handa ng maningil. Ang babaeng iyan, sabi niya habang itinuturo si Patricia, ay hindi lamang isang mga abuso. Siya kasama ang kanyang pinsang si Leo ay ang mga taong nagplano ng pagkamatay ng aking asawa at ng aking pagkaparalisa. 3 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng pagsabotahe sa preno ng aming sasakyan. Ang revelasyon ay nagdulot ng malakas na bulungan mula sa mga manonood. Namutla si Leo at napaurong sa takot. Itinaas ni Doña Gloria ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. Kumuha siya ng isang baso ng pulang alak mula sa isang waiter. Dahan-dahan siyang lumapit kay Patricia na ngayon ay nanginginig na sa takot at luha. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Para sa bawat pasa, para sa bawat luha, at para sa buhay ng aking asawa, bulong ni Doña Gloria. Pagkatapos ay buong lakas niyang ibinuhos ang laman ng baso sa muka at mamahaling bestida ni Patricia. Ang pulang alak ay dumaloy na parang dugo
sumisimbolo sa lahat ng kasalanan na nagawa ng babaeng nagpanggap na anghel. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng bulwagan at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Mabilis nilang nilapitan at pinusasan sina Patricia at Leo sa harap ng daan-daang kamera at telepono na kumukuha ng video. Nang ilabas na ang dalawang kriminal, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa bulwagan. Ngunit sa gitna ng lahat isang lalaki, ang tahimik na lumabas. Nagtungo si Richard sa istasyon ng pulisya kung saan nakakulong si Joy. Pagdating niya roon, nakita niya ang dalaga na nakaupo ng tahimik sa isang bangko. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang dignidad ay buo. Lumuhod si Richard sa isang tuhod sa harap ni Joy. Sa harap ng mga nagugulat na pulis, humingi siya ng tawad, isang taos-pusong paghingi ng tawad para sa kanyang pagkabulag, sa kanyang pagiging bingi at sa lahat ng sakit na idinulot ng kanyang kamalian sa isang inosenteng tao. Ang bilyonaryong laging nakatayo sa tuktok ay ngayon ay nakaluhod sa sahig, kinikilala ang lakas ng isang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng katapangan. Makalipas ang isang linggo, ang malaking eskandalo sa mansyon sa Forbes Park ay naging pangunahing balita sa lahat ng pahayagan at programa sa telebisyon. Ang kwento ng mapanlinlang na sosyalera na naging kriminal ay mabilis na kumalat at ang katotohanan sa likod ng malagim na aksidente, 3 taon na ang nakalilipas, ay tuluyan ng nabunyag. Sina Patricia at Leo ay nahaharap sa mabibigat na kaso ng pagpatay, panloloko at pang-aabuso na tinitiyak na mabubulok sila sa bilangguan sa habang buhay. Sa paglaya ni Joy mula sa kulungan isang bagong umaga, ang sumalubong sa kanya isang umagang hindi na nababalot ng takot at pag-aalinlangan. Nang bumalik siya sa mansyon, hindi na bilang isang utusan na nakayuko, kundi bilang isang bayaning kinilala ng buong sambahayan. Ang mga kasamahan niyang dati ay umiiwas at natatakot sa kanya ay ngayon ay sumasalubong ng may ngiti at malalim na paggalang. Isang hapon, habang nag-aayos si Joy ng mga bulaklak sa florera, sa sala nilapitan siya ng mayordomang si Lourdes. Ang dating matapang at palautos na babae ay ngayon ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Inabot niya ang kanyang sulat ng pagbibitiw kay Joy na nagsasabing hindi na siya karapat-dapat manatili sa isang tahanang kanyang pinabayaan. Ngunit imbis na tanggapin ito, hinawakan ni Joy ang kamay ng matanda. Tinitigan niya ito ng may pangunawa at sinabing naiintindihan niya ang takot na naging dahilan ng kanyang pananahimik. Sa sandaling iyon, tinawag sila ni Doña Gloria mula sa kanyang silyang de gulong na nakapwesto malapit sa bintana. Sa isang boses na puno ng kapatawaran at karunungan, sinabi ng ginang na lahat ng tao ay nagkakamali at ang mahalaga ay kung paano sila bumabangon mula rito. Binigyan niya si Lourdes ng isa pang pagkakataon upang manatili at maglingkod. Nang may katapatan, isang aral na nagturo sa lahat sa mansyon na ang tunay na lakas ay hindi na sa pagpaparusa, kundi na sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Unti-unting nagbago ang hangin sa loob ng mansyon. Ang dating malamig at nakakabinging katahimikan ay napalitan ng init at masasayang usapan. Ang bango ng laing at iba pang lutuing Pilipino ay laging nangingibabaw sa kusina. Tuwing hapon, imbis na magkulong sa kanyang opisina, si Richard ay umuuwi ng maaga upang maupo sa tabi ng kanyang ina. Nagbabasa sila ng mga libro, nagtatalo tungkol sa politika at nagtatawanan na parang mga bata, mga sandaling ninakaw sa kanila ng kasinungalingan sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, isang bagong damdamin ang dahan-dahang namumuo sa pagitan ni Richard at Joy. Ang dating paghanga ng bilyonaryo sa katapangan ng dalaga ay unti-unting naging isang malalim na pagtingin. Nakikita niya kay Joy hindi lamang ang isang babaeng nagligtas sa kanyang ina,
kundi ang isang taong nagtataglay ng busilak na puso at di matatawarang integridad, mga katangiang hindi niya kailanman nakita sa mga babaeng nakapaligid sa kanya sa mataas na lipunan. Isang dapit hapon, habang mag-isang nakaupo si Joy sa hardin at pinagmamasdan ang ginintuang sikat ng araw, nilapitan siya ni Richard. Walang anumang formalidad. Umupo lamang siya sa tabi nito at tahimik na pinagmasdan ang paglubog ng araw. Sa isang mahinang boses na puno ng sinseridad, inamin ni Richard na binago ni Joy hindi lamang ang buhay ng kanyang ina, kundi ang buong pagkatao niya. Tinuruan siya nitong makita ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at kapangyarihan. Hinawakan niya ang kamay ni Joy, ang kamay na minsan ay nasugatan sa pagpupulot ng mga basag na alaala at nagkamarka sa pagsampal sa kasamaan. Humingi siya ng pagkakataon na makilala pa ito ng lubusan hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong pinagtagpo ng tadhana sa isang kakaibang paraan. Hindi sumagot si Joy, ngunit ang isang maliit at matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay sapat ng kasagutan para sa bilyonaryo. Ang huling eksena ay naganap sa malawak na balkonahe ng mansyon. Nakaupo si Doña Gloria sa kanyang silyang de gulong, hawak ang isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 2 taong masayang nag-uusap sa hardin. Sa ibaba ang kanyang anak at ang babaeng itinuring na niyang isang tunay na anak. Isang malaking nang malangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mansyon na dati ay isang kulungan ng kalungkutan at takot ay ngayon ay naging isang tunay na tahanan, isang tahanan na pinuno ng pag-asa, pinatibay ng katotohanan at pinagbuklod ng pagmamahal na isinilang mula sa isang simpleng gawa ng katapangan. Napagtanto ni Joy na ang kanyang mga kamay na minsan niyang inakala na para lamang sa pagtatrabaho at pagbabayad ng utang na loob ay may mas mataas na layunin. Ang mga ito ay nilikha upang protektahan ang mga mahihina, ipaglaban ng tama at higit sa lahat upang muling buuin ang isang pamilyang winasak ng kasamaan at itayo ito tungo sa isang bagong simula na puno ng liwanag.